Natagpuan nito 60 taon na ang nakalilipas at ngayon ay nasa alamat na lamang. Binalaan si Becky ang nahuwag subukang hanapin ito. Napansin ng binata ang bellflower na natuklasan niyang ang ghostly soul flower. Nakuha nito ang pangalan dahil inaakit nito ang mga espiritu na kumakain ng mga bulaklak nito pagkatapos mamukadkad, kaya't mahirap itong kolektahin. Sa sandaling yun, isang alagad ng House of Flowers ang dumating na may balitang dumating na ang pinuno ng bahay. Nagpanik ang lahat, hindi alam kung paano itatago si Becky Young. Habang abala ang iba, nagpa siya ang sacred blade na masusing tingnan ng ghostly soul flower. Nang hawakan niya ito, napuno siya ng kakaibang enerhiya at biglang nalanta ang bulaklak. Natakot si Becky Young at sumang-ayon sa mungkahing umalis agad. Nagpasalamat siya sa demonstrasyon at nagmadaling umalis, umaasang makakaiwas sa parusa dahil sa pagkasira ng bihirang halaman. Gayunpaman, mukhang mas interesado ang guro sa paghahanap ng halaman sa panahon ng pagsusulit. Dahil sa kamanghamanghang lasa nito, dumating ang pinuno ng bahay at hindi makapaniwalang naroon si Becky Young. Ipinaliwanag ng alagad na ipinakita lang niya ang mga halamang espiritual at hindi naman ito nagpakita ng anumang masamang intensyon. Hindi nasiyahan ang pinuno at sinabi na ang isang walang galang na tao tulad ni Becky Young ay malamang na natatandaan lamang ang mga bihirang halaman, na kinumpirma naman ng mag-aaral na inabot ng ilang araw para maisaulo ang buong koleksyon ng mga halaman. Iniutos ng pinuno na ipakita ang mga sample upang masuri ang kanilang kalagayan. Nang makita ang natuyong ghostly soul flower, parehong nagulat at natakot ang mag-aaral at ang pinuno. Hindi nila maintindihan kung paano biglang natuyo ang bulaklak, gayong kamakailan lamang ay maayos ito. Walang nakakaalam na malapit doon, ang nasisiyahang sacred blade of immortality ay kumikinang, puno ng enerhiya mula sa natatanging bulaklak na ito. Pagkalipas ng ilang araw, nagtipon ang lahat sa 5 Human Sins Mountain para sa pagsubok ng teknika sa pagpapagaan ng katawan ng mga kandidatong alagad. Inanunsyo na ang kanilang gawain ay mangolekta ng mga halamang espiritual na tumutubo sa lambak. Ang puntos ay nakabatay sa dami at bihira ng mga nakolekta ang halaman at magtatapos ang pagsusulit kapag lumubog na ang araw. Sa mga sandaling yon, abala si Becky Young sa pakikipag-usap sa Sacred Blade habang nararamdaman ang kakaibang enerhiya sa paligid. Napagtanto niyang napakaraming espiritual na enerhiya sa lugar na ito. Hindi pa siya nakakapunta sa ganitong klaseng lugar at labis siyang namangha. Napansin niyang ang mga damo na karaniwang nangangailangan ng ilang siglo upang tumubo ay maaaring lumaki rito sa loob lamang ng 10 taon. Hindi siya makapaniwalang ang ganitong kayamanang lugar ay tila iniwan ng walang bantay. Samantala, tinutokso siya ng ibang mga mag-aaral dahil sa kanyang kasuutan na animoy panglakad lang at hindi pang kolekta ng halaman buong araw. Ngunit pinagtanggol siya ni Suan at sinabihan ang mga lalaki na magpakalalaki na. Pati si Jin Mo ay pumanig kay Suan. Kalma namang ipinaliwanag ni Suan kay Becky Young na mahirap talagang mangolekta ng mga halaman kung sobrang lawak ng manggas at iminungkahing atali ito. Ipinakita naman ni Jin Mo ang isang hoe at ipinaliwanag na dapat itong patabay ng dulo upang mas madaling makolekta ang mga halaman. Habang abala ang iba sa pagtulong kay Becky Young, nagtataka ang ibang mga mag-aaral kung bakit siya tinutulungan, gayong ayaw nilang magpatalo sa kanya. Sa wakas, iniutos ng guro sa mga mag-aaral na maghanda na. Inanunsyo niyang magsisimula ang pagsusulit kapag lumubog na ang araw at ang bundok ang kanilang unang balakid. Binalaan niya na palaging may mga mag-aaral na nasusugatan sa pagbaba, kaya kailangan nilang mag-ingat. Nang magsimula na ang pagsusulit, unti-unting bumaba ang mga mag-aaral, ngunit nanatiling nakatayo si Becky Young. Binalaan siya ni Suan na kung hindi siya magmamadali, mauubusan siya ng magagandang halaman. Ngunit mumiti lamang si Becky Young at sinabing maaari siyang gayahin ni Suan kung kaya niya, dahil nakabisado na rin niya ang ilang mahiwagang teknika. Pagkatapos nito, mabilis na dumulas si Becky Young pababa ng bundok na parang walang hirap. Habang pinagmamasdan siya, hindi mo ari ni Suan kung ito ba'y flight technique o naibsan lamang ni Becky Young ang bigat ng kanyang katawan. Naalala niya ang mga sinabi ni Becky Young at napagtanto niyang hindi niya makukuha ang lahat ng bulaklak kung hindi siya gagamit ng rapid cloning technique. Ginamit niya ito at mabilis siyang bumaba sa bundok. Samantala, hindi nasisiyahang lumapit ang pinuno sa natutulog na tagapagmasid. Pinaalalahanan niya ito na ang kanyang tungkulin ay magmasid at hindi matulog. Humingi ng paumanhin ang lalaki at nagtanong kung bakit napaaga ang pagdating ng pinuno. Ipinaliwanag ng pinuno na may mabuti siyang kutob.
Karaniwang na-access lamang ang lambak sa panahon ng pagsusulit para sa promosyon sa level 1, ngunit pinahintulutan niyang pumunta roon dahil kailangan niyang hanapin ang Phantom Soul Flower. Ang espiritual na enerhiya sa lambak ay hindi pangkaraniwang tumaas. 60 taon na ang lumipas mula nang huling magpakita ang bulaklak na may 3 bilog, kaya't maaaring panahon na upang ito'y muling mamulaklak. Napagtanto ng guro na kailangang matagpuan ang bulaklak bago pa maunahan ang mga mag-aaral, ngunit ipinaalala ng pinuno ng angkan na tanging mga mag-aaral lamang ang pinapayagang mangolekta ng halaman sa lambak. Hindi pa raw niya kailanman nakita ang pinakabihirang bulaklak, kaya posibleng haka-haka lamang ito. Biglang lumitaw ang kakaibang napakalaking kidlat sa gitna ng kagubatan. Walang nakaintindi kung ano ito, kaya't inisip nilang maaaring may kaugnayan ito sa bulaklak na may 3 bilog. Sa oras na yun, nakatagpo ng isang mag-aaral ang isang bihirang halaman na itinuturing na malaking tagumpay. Bukod dito, ang dami ng nakolekta niyang halaman ay sapat na upang makuha ang mataas na posisyon. Gayunpaman, kung nais niyang maging dakilang disipulo, kailangan niyang humanap ng mas bihirang mga halaman. Habang naglalakad sa kanyang napiling landas, nakaramdam siya ng kakaibang pangamba. Bigla niyang napansin ang kidlat at narinig ang sigaw ng isang tao. Agad siyang tumakbo papunta sa direksyon ng sigaw dahil tunog ito ng isang taong nahulog sa bangin. Nababahala siya na baka nasaktan ng isa pang mag-aaral. Pagdating sa lugar, nakita niya ang isang mag-aaral na walang malay. Hindi nagtagal, dumating din si Jin Muyang na narinig din ang sigaw. Bagamat walang nakikitang sugat sa lalaki, hindi ito nagkamalay. Hinala ni Jin Muyang na maaaring inatake ito ng iba upang manalo, ngunit ipinaliwanag ng unang mag-aaral na nang dumating siya, nasa ganoong kalagayan na ang lalaki. Dagdag pa rito, napansin ni Jin Muyang ang ilan pang mga taong walang malay. Mas marami ang mga biktima kaysa inaasahan nila. Nagsimula silang maghinala na maaaring may nang atake upang nakawin ang mga halamang nakolekta. Nang suriin nila ang isang walang malay na lalaki, nakita nilang puno ng mga halaman ang kanyang bag. Mukhang may target na mga estudyante mula sa 3 henerasyon. Di nagtagal, nakita nilang muli ang kidlat sa likod nila, kaya't natakot silang tumakbo. Habang nasa daan, napansin nila ang isa pang estudyanteng walang malay. Maging si Jin Muyang ay bumagsak din sa lupa, hindi makayanan ng misteryosong lakas. Hindi maintindihan ng lalaki kung sino ang nakaatake ng ganoon kabilis, gayong ang sining pandigma ni Jin Muyang ay isa sa pinakamahusay sa 3 henerasyon. Makalipas ang ilang sandali, narinig nila ang mga yabag ng paa, at lumitaw mula sa likod ng puno ang isang estranghero. Bago ito, ang estranghero ay nakakuha ng sobrang dami ng mga halamang gamot, kaya't nagpas siyang magsimulang mangolekta ng higit pa para sa puntos. Samantala, labis ang pagkadismaya ng guro dahil hindi pa rin nila natagpuan ang Phantom Soul Flower. Ang makapangyarihang daloy ng espiritual na enerhiya sa lugar na iyon ay nagbigay sa kanya ng pag-asa na matuklasan ang isang bagay na hindi karaniwan at mahalaga. Ang babala ng guro tungkol sa mataas na konsentrasyon ng enerhiya sa lugar ay lalong nagpalakas sa kanilang pag-asang makatagpo ng kakaiba. Sa masusing pagmamasid sa paligid, natuklasan nila ang presensya ng isang misteryosong estranghero. Ang nakamamanghang tanawin ng isang asul na fox na umakyat sa ulo ng hindi pamilyar na lalaki at agad na naglaho ay umakit ng pansin ng mga tagamasid. Ang sama-samang desisyong habulin ang di pangkaraniwang nilalang ay pinalakas ng paniniwala ng guro na ang Blue Fox ay isang bihirang spirit beast. Sa pagbabalik sa kasalukuyang sitwasyon, nalaman ni Becky ang hindi kasiya siyang katotohanan na siya ang itinuturong responsable sa pagkawala ng malay ni Jin Muyang. Ang mahalagang tagpo ng parehong fox na umatake sa mga mag-aaral sa lugar ay muling nakita. Sa isang kalmadong kilos, itinuro ni Becky ang presensya ng misteryosong nilalang at ipinaliwanag ng malinaw ang sitwasyon. Ang tiyak na pahayag tungkol sa pagkakasangkot ng espiritual na nilalang sa kasalukuyang mga pangyayari ay nagmistulang pagtatangkang linawin ang tunay na kalagayan. Ang ganap na kawalan ng nakikitang nilalang para sa iba pang naroroon ay lumikha ng tensyon at hindi pagkakaintindihan. Ang maling interpretasyon sa mga salita ni Bak Higang bilang isang insulto kay Jin Muyang ay nagdulot ng eskalasyon ng alitan. Ang matibay na intensyon na maghayganti sa umano'y insulto ay nagtulak sa binata na sumugod ng padalos-dalos. Ang di inaasahang pagtuklas ni Bak Higang sa kanyang natatanging kakayahang makita ang espiritual na sorrow ay labis na ikinagulat niya. Ang mabilis na pag-usad ng mga pangyayari ay nagresulta sa hindi inaasahang kinalabasan,
Tumulong ang espiritual na nilalang kay Bak sa pamamagitan ng pagpaparalisa sa sumalakay gamit ang makapangyarihang boltahe ng kuryente. Ang tapat na pagtataka ni Bak sa kapalaluan ng kanyang kalaban, na nagpasya pang harapin ang espiritual na nilalang ng mag-isa, ay nagpapakita ng kanyang makatwirang pananaw sa sitwasyon. Ang lumalaking kuryosidad ni Bak tungkol sa kanyang natatanging kakayahang makita ang espiritual na nilalang ay nagtulak sa kanya upang maghanap ng paliwanag tungkol sa kakaibang kababalaghan na ito. Ipinaliwanag ng guro, sa pamamagitan ng kanyang karunungan, na ang ilang espiritual na nilalang ay may kakayahang itago ang kanilang sarili mula sa hindi kanais-nais na mga tagamasid. Ang maingat na pagmamasid ng guro sa kilos ng Zoro, na tila may espesyal na interes sa mga bag ng halamang gamot, ay nagpaliwanag sa motibo ng nilalang. Ang malalim na pag-unawa ng guro sa likas na katangian ng mga espiritual na nilalang ay nagmungkahi na ang target ng Zoro ay maaaring bihirang halamang gamot o mataas na antas ng mga mahiwagang gamot. Pinuri ng guro ang plano na habulin ng Zoro na nagsimula ng bagong yugto sa kanilang pakikipagsapalaran. Ang mabilis na pagkaubos ng lakas ni Bakugan habang hinahabol ang mabilis na Zoro ay nagtulak sa kanya upang aminin ang pagkatalo. Binanggit ng guro ang kahalagahan ng paghasa sa teknik ng pagpapagaan ng katawan matapos ang pagpapagaling bilang paghahanda sa mas mahirap na hamon. Isang tactical na desisyon na pansamantalang itigil ang paghabol sa Zoro at sundan ang kinaroroonan ng kondensasyon ng espiritual na enerhiya ang nagtulak sa kanila sa kanilang susunod na landas. Sa pamamagitan ng propesyonal na pagtingin ng guro, natukoy ang mga bakas ng bihirang teknik sa pag-transform ng Heavenly Road sa lugar na iyon. Ang unang hinala ni Bakugan na sinadya ang pagtatago ng espiritual na larangan ay itinaman ng guro, na ipinaliwanag ang pagiging natural ng kababalaghang ito. Isang kamanghamanghang pagtuklas ang nadiskubre, isang malawak na plantasyon ng mahalagang halaman, daan-daang raspberry bushes, at ginseng na napapalibutan ng nyebeng damo at protektado ng natural na mahika. Ang maingat na pagmamasid sa pagbabago ng kapaligiran, ang pagbabaligtad ng mga dahon, at ang pagkalat ng ulap ay nagpakita na papalapit sila sa isang mahalagang lugar. Natuklasan nila ang maalamat na bulaklak na may 3 bilog, na namumukod tangi sa 3 pulang at dilaw na talulot nito sa gitna ng matitinik na halaman. Ang pambihirang katangian ng lugar ay ang kawalang kakayahan ng kahit espiritual na nilalang na malampasan ang protektibong harang sa paligid ng bulaklak. Isang makatwirang desisyon ang ginawa, gumamit ng espada mula sa meteorite na metal sa halip na karaniwang espada upang malampasan ang makakapal na tinik. Biglang lumitaw ang asul na Zoro sa likod ni Bakugan na nagbigay ng hinala na maaaring may ambush. Ang mabilis na reaksyon sa banta ay nagresulta sa pagtatanggol laban sa paparating na nilalang. Ang biglaang pagningning ng espada nang makipag-ugnayan sa espiritual na nilalang ay lumikha ng kamanghamanghang tanawin. Ang kawalan ng anumang pinsala kay Bakugan ay labis na ikinagulat ng guro. Sa pamamagitan ng mahalagang alaala ng guro sa isang katulad na insidente na kinasasangkutan ng isang kometa at kidlat, naunawaan ang kalikasan ng kababalaghang ito. Ang lohikal na conclusion tungkol sa kakayahan ng metal mula sa meteorite na sumipsip ng enerhiya ng kuryente ay nagpaliwanag sa kakaibang kilos ng sandata. Isang tactical na desisyon ang ginawa upang samantalahin ang pagkakataon at subukang makuha ang espiritual na core ng nilalang. Gayunpaman, ang kabiguan ng tradisyonal na pag-atake laban sa espiritual na nilalang ay nagpakita ng limitasyon ng mga pisikal na sandata. Ang natural na resulta ng banggaan ng materyal na sandata sa isang espiritual na nilalang ay nagpatunay sa espesyal na katangian ng kalaban. Ang mapanuyang reaksyon ng espiritual na hayop sa nabigong pag-atake ay nauwi sa kontra-atake nito. Ang maagap na pakikialam ng Sacred Blade at ang payo nitong gumamit ng espiritual na lakas laban sa ganap na espiritual na nilalang ay nagligtas sa sitwasyon. Bukod pa rito, napansin na ang Sacred Blade ay tila hindi nakikita ng iba, maging ng maliit na Zoro. Nalaman din na ang Zoro ay walang espiritual na core, na ikinalungkot ni Bakugan. Subalit, naunawaan niya na wala itong may dudulot na pakinabang kaya't nagpasya siyang kunin na lamang ang bulaklak na may 3 bilog. Pinutol niya ang mga halamang nakaharang at kinuha ang bihirang halamang gamot, ngunit hindi niya ito kinain. Sa halip, nagpasya siyang pag-aralan kung paano ito inaabsorb. Nang pakawala ng Sacred Blade ang Zoro, sinundan ito ni Bakugan habang iniisip ang kakaibang kilos nito. Hindi niya maintindihan kung bakit tila may panghihinayang siya ng pakawalan nito, ngunit ang dahilan ay ang mapanuyang ngiti ng Zoro habang papalayo. Pagkaraan ng ilang minuto, bumalik ang Zoro at nagsimulang maghukay sa lupa na tila galit.
Kinuha nito ang mga talulot at tangkay ng bulaklak na may 3 bilog. Ang bulaklak na ito ay sumisimbolo sa langit, hangin, at lupa. Ang mga talulot nito, kapag inabsorb, ay naglalabas ng malaking dami ng K. Ang tangkay, na kumakatawan sa tubig, ay naglilinis ng dugo at nagpapahaba ng buhay kapag ginamit bilang inumin. Ang lupa, na nakapaloob sa bulb, ay naglalaman ng lahat ng nutrisyon ng bulaklak at ang lakas ng lambak. Sa huli, nakuha ng sorrow ang bulb ng bulaklak. Napagtanto nito na halos maubos na ang lakas nito mula sa laban sa eccentric na nakikipag-usap sa hangin. Kulang ang natitirang oras nito kaya't kinain nito ang bulb. Sa sandaling yun, napagtanto ni Bakigang na nauunawaan ng sorrow ang kanyang sinasabi. Bukod dito, nalaman din niya na bagamat tila walang halaga ang bulb kumpara sa bulaklak, ito pala ang pinakamalakas na bahagi nito. Matapos marinig ito, mabilis na umalis ang hayop na tila napahiya at naiwan sa kamay ni Bakigang ang isang sibuyas. Napagtanto niya na kahit hindi niya nahuli ang sorrow, nakuha naman niya ang buong bulaklak. At dahil papalubog na ang araw, oras na para bumalik sila. Sa mga sandaling ito, ang guro ay nakikipag-usap sa kanyang mag-aaral. Pinag-uusapan nila kung natagpuan ba ng mag-aaral ang bulaklak na may 3 bilog. Ngunit, tila hindi umaasa ang guro na matagpuan ito. Bukod pa rito, interesado ang mag-aaral sa epekto ng bulaklak. Alam niyang bihira ito ngunit walang malinaw na detalye tungkol dito. Napag-alaman na maging ang guro ay hindi pa nakita ang bulaklak. Ipinaliwanag niya na ilang daang taon na ang nakalipas nang ito ay mapunta sa kamay ng isang tao, ang Heavenly Demon. Ang Heavenly Demon ay minsang nagkaroon ng 3 bilog na bulaklak. Ang Heavenly Demon Divine Cult at ang Minyu Cult ay kabilang sa parehong grupo. Ang Devil Cult ng Marima School ay pinahahalagahan ang kalupitan at pagkawasak higit sa lahat sa sining, at ang pinuno ng kulto ay ang kanilang patriarka. Nang maging pinakamalakas na guro sa Central Plains ang Heavenly Demon, isang kulto ng demonyo ang nagnakaw ng 3 bilog na bulaklak na dapat sana ay alay sa prinsipe ng imperyo. Ibinigay ng mga tagasunod ang bulaklak sa kanilang guro, ngunit matapos ang mahabang katahimikan, nagbitiw ang demonyo ng isang misteryosong pahayag. Kung tatanggapin ko ang regalong ito, walang magiging lugar para sa akin sa lupa. Pagkatapos, sinunog siya sa mga apoy ng tunay na samadhi. Ipinaliwanag ng guro na sa tulong ng bulaklak, maaaring malampasan ang mga hangganan. Kung ang isang Taoist ang tatanggap nito, siya ay magiging isang divine sage. Kung ang isang monghe naman ang mag-aabsorb ng lakas mula sa bulaklak, maaabot niya ang nirvana at magiging Buddha. Kung ang sino man ay tumanggap ng ganitong regalo, walang nakakaalam kung anong mangyayari sa kanya, isang bagay na hindi matutukoy. Hindi makapaniwala ang disipulo na may ganitong kapangyarihan ang espiritual na mga halamang gamot, ngunit kahit ang guro ay nag-isip na ang pahayag ay isang kaunting pagmamalabis. Labis na nabigo ang estudyante sa narinig, ngunit tulad ng naging kwento, may isang insidente na medyo katulad nito. Ayon sa balita, ang patriarka ng Angguan clan ay kumuha ng 2 bilog na bulaklak at nakamit ang pagbabalik loob sa pamamagitan ng pagpapabata ng kanyang mga buto. Gayunpaman, hindi na siya tinulungan ng bulaklak, bagamat maaaring maling paraan ang pag-absorb nito o baka hindi niya hinintay na mamulaklak ito ng buo. Nang magsimulang bumalik ang mga mag-aaral, napansin ng mga nakatanda na may mali sa mga bata. Nang interogahin, natuklasan na bigla silang nagkasakit at nang magising, hapon na. Dahil dito, halos walang nakapagdala ng kahit ano. Isa sa mga batang babae ay nakakita ng blue fox bago mawala ng malay. Ang lalaki na umatake kay Bakigang ay nagpanik at napagtanto na hindi siya ang may kasalanan, ang multo ang umatake sa kanya at kay Jin Muyang, hindi kay Bakigang. Inatake niya ang isang inosenteng tao, subalit sinubukan niyang magpaliwanag na si Bakigang ay may kaina-hinalang kilos nang maglabas ito ng halamang gamot. Lahat ay natigilan at natuwa nang ilabas ni Bakigang ang isang bulaklak na may 3 bilog. Hindi naintindihan ng lalaki kung bakit siya tinuturing na kalaban ni Bakigang, kaya't naging lubos ang kabiguan ng kanyang mga plano. Pagkaraan ng ilang panahon, nakipagkita si Bakigang kay Jin Liang na namangha ng muli niyang naabot ang unang pwesto. Inisip niyang siya ay pinalad na natagpuan ang 3 bilog na bulaklak habang tinutugis ang blue fox. Ngunit nang sabihin ito ni Jin Liang, napakunot ang noo ni na Jin Muyang at Jin Liang. Sinabi ni Jin Liang na 2 taon na ang nakalipas nang mayroong isang bulaklak ng isang honor student na nagngangalang Dam Hyun. Siya ay talagang isang henyo at pinahalagahan ng mga guro ang kanyang pambihirang talento.
Subalit, tinukso ng Zoro ang batang ito at pinilit siyang atakihin ang kanyang sariling guro. Isang malubhang krimen ito na maaaring magresulta sa pagpapalayas.